Welcome to OFW Runner, day 107. This is JP Adena, and today is April 16, 2017. And the topic for today, not a question. Actually, question din. Kumusta ang iyong pagnilay-nilay sa Pasko ng Pagkabuhay? Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. At yan po ang ikukwento ko mamaya. Hindi pag-uusapan, ikukwento ko lang. At sa mga taong ngayon pa lang nanonood, first time, this is my New Day's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. That's every day. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. Hi everyone. Welcome back. Sa kasamaang palad sa ating mga OFW, hindi natin minsan na i-celebrate ang Pasko ng Pagkabuhay kasi unang-una hindi sineselebrate dito. May chance na hindi holiday sa ibang mga lugar. Pero swerte kami dito sa Hong Kong kasi ina-observe nila ang Easter holiday. Yung ibang employer o ibang employer hindi, but maswerte na kung ma-celebrate nga. So kwento ko lang sa inyo na dalawang Easter egg hunt at isang birthday celebration ang napuntahan namin ngayon, kaya medyo pagod kami ng pamilya namin. Nakapagsimba kami sa umaga, and then Easter egg hunt potluck, so napagod kami ng anak ko sa Easter egg hunting, and then we went home to rest for a while, and then Easter egg hunting naman sa alas 4:30 sa playground malapit sa amin. Ibang set ng tao naman, at nakakatawa kasi nakapag-chat ulit or nakapagkwentuhan na naman sa mga taong matagal nang hindi nakakapag-usap dito sa yung mga pamilya ko dito sa Hong Kong. At yung una yung pamilya mo sa simbahan, and then pamilya mo sa Hong Kong, mga kasama mo sa trabaho. At nung huli ay yung housemate namin, birthday ng housemate namin, at celebrate din siya. At yung anak ko tulog sapagkat hindi nakapag-siesta. Relax lang ngayon sapagkat kwentuhan lang tayo. Hindi naman puro lesson na lang sa buhay. Pero syempre, pangit naman kung hindi ko sabihin sa inyo to. I hope makapagdasal pa rin tayo at makapagnilay-nilay tayo ngayon sa panahon ng Easter Sunday or Pasko ng Pagkabuhay. By the way, dumaan ako dito sa church malapit sa amin. Dito bininyagan ng anak ko. At ito yung parang maliit na chapel. And dati may simba dito, but ngayon wala na. At in a way, magdadasal ako dito na saglit for ginagawa ng mama ko to before, pumupunta sa Adoration Chapel, at ito yung ginagawa niyang Adoration Chapel. So ito ang gagawin nating background for today. So anong napagnilayan ko ngayong Pasko ng Pagkabuhay? Na-realize ko na we have to cherish the time we have for our family. At pangit man, pero maganda rin na every Holy Week, ito yung time na nagbabakasyon, nagsusibing yung mga tao, magkasama pamilya, kasi bakasyon dahil nga holiday, di ba? So ito yung naaalala ko sa Pilipinas, bisita iglesia, etc. na ginagawa namin sa Pilipinas. At ito isang bagay na may miss ko gawin sa panahon ngayon na OFW ako. So kahit sa mounting celebration namin ngayong araw na to, napagod man kami, pero kahit pa paano na i-celebrate namin ang Easter, at na parang nakapagbalik tanaw kami sa panahon na ginagawa namin ito sa Pilipinas. At medyo nag-umpisa kami ng tradition sa anak ko, kasama ng asawa ko, para iset namin yon. In the future, ulit-ulitin namin. Siguro magbibisit sa iglesia din kami. And nakakatuwa nga na tinanong ko ang anak ko, sabi ko sa kanya, anak, Inggrisera anak ko ha, so MJ, where do you want to live? Philippines or Hong Kong? I asked her. And she said,
Philippines and Hong Kong. So be it. So that's that's part of our plan to she is a resident of Hong Kong because dito siya pinanganak, and Pilipino rin siya, so dual citizenship, so pwede siyang magpabalik-balik. So resident na naman ako dito sa Hong Kong for almost 9 years, so 7 years na ako dito. Itong 7 years ay nakapag-resident naman ako, and we are very thankful for that. And that's what we did today. We got to thank our Lord and Savior na we are blessed as a family. We are blessed na we are given a chance to live a somewhat comfortable life and a chance to help others and spend time together. So yan ang napagnilayan ko ngayon sa araw na to, and I do hope and pray na mangyari din sa inyo kung hindi pa nangyari sa inyo, and I do hope i-cherish nyo yung time na kasama nyo yung pamilya nyo, and I do hope na gumawa kayo ng paraan para makauwi kayo sa lalong madaling panahon at makasama nyo yung pamilya ninyo. There you go. At alam kong kaya nyo yan, kaibigang OFW, sapagkat kung kaya ko tumakbo, mag-jog or run 365 days ngayong taon with our Lord and Savior, alam kong kaya mo rin.